At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang. Sampung pinakamalaking hayop sa karagatan, mula sa dambuhalang jellyfish hanggang sa malahiganting pusit na nakita sa beach. Handa ka na bang malaman ito? Kaya, simulan na natin. 10. Lion's Mane Jellyfish. Maniniwala ka ba na ang isang uri ng digya ang tinaguriang pinakamahabang hayop sa buong mundo? Ito ang Lion Mane Jellyfish na kadalasang makikita sa karagatan ng bansang Australia, kung saan sinasabing kaya nilang lumaki hanggang sa 150 talampakan ng haba, na halos doble na sa mga balyena na kaya lamang umabot sa humigit kumulang 100 talampakan. Ang kahabaan ng Lion Mane Jellyfish ay makikita sa kanilang mga ganamay, na kahit pa sobrang nakakamanghang tingnan dahil sa haba, ay mainam na di mo mahawakan o madikitan. Dahil kagaya ng ibang mga dikya, ay makamandag ang pagkadikit sa mga ito, na ayon sa mga eksperto, ay nagiging dahilan para katakutan ng maraming mga hayop sa karagatan ang Lion Mane Jellyfish. Kaya kahit sobra silang mahaba at madaling makita, ay kakaunti lamang ang mga hayop na nagtatangka bumuli o umatake sa kanila. Number 9. Blue Whale. Kung ang Lion's Mane Jellyfish ang pinakamahabang hayop sa ating daigdig, ay sigurado na alam mo na kung ano ang pinakamalaki sa lahat, at ito ay ang Blue Whale. Kahit pa na kaya lamang umabot sa haba na 110 talampakan, ay higit na mas malaki naman kaysa sa dikya. Ayon sa mga eksperto ay kaya nitong umabot sa 150,000 kilo ang bigat ng hayop na ito, na nagpapakita lamang kung bakit sila ang pinakamalaking nilalang sa mundo. Ayon pa sa investigasyon ng mga eksperto, kahit pa ang dila lamang ng mga blue whale ay kaya nang maging kasing bigat ng isang buong elepante, na kilala sa pagiging pinakamalaking hayop sa kalupaan. Kaya hindi na dapat tayo magulat pa kung wala nang kahit anong hayop sa daigdig ang makatalo sa blue whale, maliban na lamang kung may mga hayop pa sa karagatan na hindi pa natidiskubre. Number 8. Sperm Whale. Alam mo ba na kahit pa ang blue whale ang pinakamalaking balyena sa buong mundo, ay hindi ito kabilang sa pinakakinakatakutan sa lahat? Isa sa mga balyenang dapat mong katakutan ay ang sperm whale, na kilala sa pagiging pinakamaingay na hayop sa ating planeta, kung saan, ayon sa mga eksperto, kung maririnig mo ang kanilang tunog, ay siguradong agad kang mabibingi, dahil kasing lakas ng boses nila ang pagtandar ng mga rocket ship na madaling makakabasag ng iyong eardrums kung sakaling marinig mo ito ng malapitan. Nagpapakita lamang ito na hindi mo gugustuhin matamaan ang pagsigaw ng hayop na ito. Kilala din ang sperm whale sa pagkakaroon ng mahabang pangil, kung saan sila ang tinaguriang pinakamalaking balyena na mayroong ngipin. Pero kahit sobrang mapanganib ang mga sperm whale, ay patuloy silang pinangalagaan sa kasalukuyan. Dahil noong mga nakaraang siglo ay muntik na silang maubos dahil sa paghuli sa kanila ng mga tao, na naging dahilan para milyong-milyon nilang populasyon noon ay sobrang malayo at ibang-iba na sa mayon. Number 7. Whale Shark. Hindi na bago para sa marami sa atin na ang whale shark o butanding ang pinakamalaking uri ng pating sa buong mundo at pinakamalaking isda sa lahat. Pero alam mo ba na kahit pa sobrang dambuhala ang kanilang katawan, ay maliliit na plankton at isda lamang ang kanilang kinakain sa bawat araw? Ito ay dahil sa ang mga butanding ay isang uri ng filter shark, na kesa kumagat ay madalas na makikita nakabuka ang kanilang bibig at naghihintay na pumasok ang mga maliliit na isda dito na kanilang magiging pagkain. Dahil ang mga whale shark ay may sobrang maliit na ngipin na hindi nila pwedeng gamitin para ipanghuli o ipangkagat sa kahit anong hayop. Malaki man ang sukat ng mga butanding, ay sobrang ligtas silang lapitan ng mga tao. Dahil kilala ang hayop na ito sa pagiging sobrang maamo at pagiging palakaibigan sa lahat, na nagiging dahilan para maraming mga tao ang lumapit at nakikipaglaro sa kanila. Number 6. Basking Shark. Ang susunod sa pagiging pinakamalaking pating sa buong mundo ay ang mga basking sharks, isang uri ng filter shark na makikita na nakabuka ang kanilang bunganga at naghihintay na may mga hayop na pumasok dito upang maging kanilang pagkain.
Kahit na mas maliit ang mga basking shark kesa sa mga butandig, madaling mapapansin na higit na mas malaki ang pagbuka nila sa kanilang bunganga. Pero gaya ng butanding, ay hindi ka dapat matakot sa isda na ito dahil hindi sila agresibo at lalong hindi sila kumakain ng mga tao. Dahil pinipili nila ang mas maliit na plankton na kanilang kinakain, kung saan libo-libong milya ang nilalangoy nila kada taon para lamang makalapit sa lugar na may maraming mga plankton. Number 5. Giant Squid. Sa labanan ng pagiging pinakamalaking nilalang sa karagatan, ay hindi naman magpapatalo ang mga giant squids, kung saan ang hayop na ito ang nadiskubring pinakamalaking pusit sa buong mundo ayon sa mga eksperto. Kaya nilang umabot sa haba na 13 metro na naging dahilan para isa sila sa pinakakinakatakotang hayop ng mga banging isda. Mabuti na lamang at madalas na naninirahan sa pinakamalalim parte ng tubig ang mga giant squid. Kaya bihira lamang silang makaengkwentro ng mga tao. Pero kung sakaling makasalubong mo ang hayop na ito, dapat ka nang mag-ingat at kabahan. Dahil may mga insidente kung saan nagdulot ng pagkamatay ng mga tao ang mga giant squid matapos nilang mapataob ang mga bangka na sinasakyan ng tao dahil sa kanilang sobrang laking pangangatawan. Number 4. Giant Pacific Octopus. Ang mga giant Pacific Octopus ay hindi lamang kilala sa kanilang sukat na sadyang mas malaki kesa sa lahat ng mga pugita, kundi pati na rin sa larangan ng katalinuhan, kung saan ang dambuhalang ulo ng giant Pacific Octopus ay naglalaman ng kanila ring napakalaking utak na nagiging dahilan para kayanin nilang mag-solve ng mga puzzle ayon sa mga eksperto. Dahil sa angking katalinuhan ng dambuhalang pugita, ay madali lamang silang nakakatakas sa mga pinagkukulungan nila. Kaya dapat mong siguraduhin na matibay at imposibleng makakatakas ang hayop na ito kung sakaling gugustuhin mo silang bulihin. Pagdating naman sa ilalim ng karagatan, ay ginagamit ng mga giant octopus ang kanilang angking katalinuhan upang makasurvive. Ginagamit nila ang kanilang kakayahan na magbago ng kulay upang magbalag kayo at magtago sa mga gustong umatake sa kanila, habang naghihintay ng mga maliliit na hayop na kanila namang aatakihin at kainin. Number 3. Colossal Squid. Sa pinakamalalim na parte ng karagatan ng Antarctica, ay naninirahan ng isang nilalang na inakala ng marami ay kathang isip lamang. Ito ay ang Colossal Squid. Noong unang panahon ay pinaniniwalaan na isang kraken at ang hayop na ito ang may sala sa paglubog ng maraming mga barko sa kasaysayan. Pero ayon sa mga eksperto ay sobrang imposible ang ganitong pangyayari dahil kahit na sobrang laki ng mga colossal squid ay kaya lamang nilang umabot sa haba na 14 na metro at hindi nito kayang magpataob ng kahit maliit na barko. Maliban sa katawan ng colossal squid ay sobrang laki din ang mata ng hayop na ito, kung saan hawak nila ang titulo sa pagkakaroon ng pinakamalaking mata sa lahat. Matapos itong sukatin ng mga eksperto, ay napatunayan na kasing laki ito ng isang bola ng soccer o basketball, na higit na mas malaki kaysa sa mata ng mga balyena. Number 2. Oarfish. Nakakalungkot isipin na ang isdang oarfish na sobrang makulay at may mahabang katawan ay nakakamangha at halos imposible nang makita ng mga tao dahil ang isdang ito ay naninirahan sa pinakamalalim na parte ng ating karagatan. Kaya mahihirapan tayo na makita sila ng malapitan. Ang mga oarfish ay kilala sa kanilang mahabang katawan kung saan sila ang tinaguri ang pinakamahabang matinik na isda sa buong mundo. Dagdag pa sa kanilang nakakamanghang itsura at haba, ay hindi rin agresibo sa mga tao ang mga oarfish. Pero ganun naman, ay nakakalungkot isipin na ang tanging paraan lamang para makita natin ang isdang ito ay sa tuwing sila ay namamatay. Dahil umaangat sa tubig ang kanilang katawan matapos silang mamatay hanggang kainin sila ng ibang mga hayop sa dagat, o di kaya ay anurin sa pampang para makita ng maraming mga tao. Number 1. Ocean Sunfish. Pagdating naman sa pagiging pinakamabigat na matinik na isda sa buong mundo, ay walang kahit ano ang makakatalo sa ocean sunfish o kilala sa tawag na mola-mola at binansagan na lumalangoy na ulo. Dahil maliit lamang ang kanyang palikpik at puno ng isdang ito, kaya para silang lumalangoy na ulo o titigan. Patagilid lumangoy ang mga mola-mola
dahil sa sobrang laki ng kanilang pangangatawan at dahil sobra silang mabigat, ay mabagal silang lumangoy na nagdudulot para maraming parasite ang kumapit sa kanilang katawan na parating nagpapahirap sa kanilang buhay. Ngunit parang tropa ng mga ocean sunfish ang mga ibon, kaya makikitang nakabilad lamang sa araw ang mga isda na ito upang hayaang kainin ng mga ibon ang mga parasite na nakadikit sa kanyang katawan. At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang mga